Salamat po sa Lord and maganda pong preparation po natin dahil po ang ating anniversary ay evangelistic cantata. So, kailangan po namin yung magagandang mga tinig nyo. Kaya for those who are willing and able to offer yung kanila pong mga talento, so you are welcome po and mamaya po ating pong paplansyahin na po yung ating pong preparation. Anyway, palakpakan po natin muli ang Panginoon and ayan. So welcome po sa mga bisita po natin. So ayan, pwede ba natin batiin yung katabi mo, kapatid? Good morning. Salamat, naririto ka. Ayan. So anyway po, Happy New Month. So ngayon po ay buwan na ng Agosto and susunod po ay, ayan na, Vermont na. So, napakabilis. Napakabilis po ng ating panahon in December. Ngayon po, tayo po ay nasa ika-9. Pang-ilan na po tayo sa ating pong serye? Hello? Ano po yung last Sunday? Kung naalala po yung topic po natin, last Sunday. Ano po yung commandment last Sunday? Thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Tanungin nyo nga yung katabi mo, kapatid, anong ninakaw mo? Wala pa. Puso. Ayun ang maganda, no? Okay po. So, ayan po, today po, we're down to the 9. Siyam na po tayo and next Sunday po is, doon po tayo sa last. And today, pag-uusapan po natin yung madalas po natin binabanggit siguro ay isa po sa napaka-simple o napaka-basic o napaka-common o pangkaraniwan po na utos po ng Panginoon. Ano nga po yung ika-siyam? Tayo po ay nandoon sa ika-siyam. Exodus chapter 20 verse 16. Ano po yung ika-siyam? Huwag kang magbibigay ng o magsisinungaling. You shall not bear false witness against your neighbor. So tayo po muna yung manalangin. Let us pray. Aming Diyos, aming Ama, kami po yung nagpapasalamat sa panibago pong pagkakataon na binigay mo po sa amin, lalo na po sa kapahayagan ng inyo pong mabuting balita. Lord, dalangin po namin ang inyo pong salita na mahahayag sa umagang ito. Lord, gamitin niyo po ang inyo pong mensahero. Kayo po, O Diyos, sa magbigay sa akin ng karunungan, kaalaman, lalo na po yung pangungusap mo. At higit sa lahat, ikaw ang maging guro po namin sa umagang ito. Kayo po ang magpaunawa, kayo po ang magpaliwanag, kayo po ang mag-convict ng aming po mga puso. At hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa na maririnig ay makatagpo, masumpungan, magkaroon, O Diyos, ng personal encounter, lalo na po sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. And Lord, anumang uri o gawa ng kaaway, winawasak po namin sa tanging pangalan mo at wala pong karapatan na manatili o manahan sa aming kalagitnaan. At ang inyong biyaya, at ang inyong pagkapala, at ang inyong salita, ang siya po, O Diyos, mahayag at kumilos sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu. Muli, O Diyos, marami pong salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Mapagpalang umaga po muli mga kapatid. At ngayong umaga po ay pag-uusapan nga po natin ng isa sa mga commandments na madalas nating iniisip ay simple lamang. O marahil ito po ay isang napakapangkaraniwan. Pero, sinulat po ito ng manunulat at hindi po ito napakasimple. Nung binigay po ito ni Moises o ng Panginoon sa pamamagitan po ni Moises, hindi lang po ito simple. Kundi ito po ay may malalim na ugnayan sa ating pong buhay
lalo na po tayo bilang isang mananampalataya. Exodus chapter 20 verse 16, ang sabi po ng Bible, you shall not bear false witness against your neighbor. Kapag narinig po natin o pinag-usapan o pinagkwentuhan, binasa po natin ang talatang ito, ang una po nating iniisip ay marahil bawal mag-sinungaling o bawal mag-sinungaling. Pero ang tanong, ganun lamang po ba kasimple ang commandment na ito? Kasi sa unang tingin, sa unang pagkabasa po natin mga minamahal, totoo naman po na napakasimple. You shall not bear false witness against your neighbor. Sa isang madaling salita, huwag tayong sinungaling. So ang tanong, ganun lamang po ba talaga kasimple ang mga talatang ito? Dahil sa panahon po natin, in our days, in our time, in our current situation, sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, hindi naman tayo laging nasa korte para mag-testify, tama? But tandaan po natin at tingnan po natin, at kung ating pong pagbubulay-bulayan yung ating pong buhay, araw-araw tayo ay meron pong pagkakataon na pwede na tayo po ay maging witness. Amen. Sa araw-araw, tayo po ay merong pagkakataon na maging isang witness. Amen. In our time, in our days, in our current situation po, pwede po at pwede po tayo na maging isang mabuting witness. Amen? Saan? Number 1, Facebook. In our current situation po, SOCMED, yung tinatawag po, o social media, Facebook, Messenger, sa GC, sa opisina, in school, and even sa bahay. Pwede po tayong maging isang mabuting witness. Amen. At minsan, hindi man tayo nagsisinungaling o direkta po. Minsan po, hindi man tayo nagsisinungaling ng diretsyo o yung tinatawag nating direct, nakakasira naman tayo ng tao sa pamamagitan ng ating mga salita. Kaya yung ating pananalita o yung ating salita, yung ating pangungusap ay pwede pong gamitin saan? Sa mabuti, pangalawa ay sa masama. E napakalinaw ng pagkakapaliwanag ni James, napakaliit na bahagi ng ating katawan, subalit malaki ang kanya pong naidudulot. Kaya ngayong umaga po, gusto ko pong makita o gusto pong ipakita sa atin at matuklasan natin na yung 9 commandment po ay hindi lamang po simple at tungkol saan? Sa pagsisinungaling. Ito po ay tungkol sa pagiging tao na meron pong integrity. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng katotohanan. God is the God of truth. Amen. Ang Diyos ay Diyos po ng katotohanan. That's why sinabi po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through. Bakit? Because God is the truth. Ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay Diyos ng katotohanan. So ang Diyos ay totoo, amen. Ang Diyos ay hindi po pwedeng magkamali. God is the God of truth, amen. Amen. Mga kapatid, ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay ang Diyos ng katotohanan, amen. Kailanman ay hindi po pwedeng magkamali ang ating Panginoon. So ano po ang pinapakita sa atin? Unang bagay po, ang sabi po dyan, ano po ang sabi dyan? Number 1, God cares about truth. Bakit? Because God is the truth. Ang Diyos mismo ang katotohanan. Kaya nga sabi kanina nung awit, there is power in the name of Jesus. Amen. There is healing. There is deliverance.
there is salvation in the name of Jesus. Because in the name of Jesus, doon sa pangalan po ng Diyos, o doon sa pangalan ng ating Panginoon, yun na po mismo yung katotohanan. So unang bagay na pinapaunawa sa atin, God cares about the truth. Ang Diyos po mismo. Kaya kung titingnan po natin, way back nung unang panahon po ng Israelita, wala ba pong CCTV? Wala pang tinatawag na DNA testing. Wala pa pong recording. So walang CCTV, walang DNA testing, wala pa pong recording. Kaya ang buhay po ng isang tao ay nakasalalay po doon sa tinatawag na testimonya ng mga witnesses. Para po mapatunayan, para po ma-prove, para po magkaroon ng tinatawag na paglilinaw. Ang buhay po nung unang panahon ay nakasalalay lamang sa testimonya po ng mga witnesses. So ibig sabihin, during those time, napaka-importante ng isa pong kwento. Napaka-importante po ng isang pagsasadula. Kaya ang buhay po nung unang panahon ay nakasalalay po sa testimonya lamang po ng mga witness. Isang maling testimonya lang, maaari po silang mawalan ng lupa during those time. Maaari po silang makulong. Maaari po silang mapatay. Kaya isang pagkakamali lamang nila, isang kwento lamang nila, isang pagkakamaling testimonya, pwede po silang mamatay. Do you remember po in the book of New Testament, yung babae po na nahuling nakikiapid, ano pong ginawa? Dinala po ng mga tao sa bayan. Dahil alam niyo po, yung custom nila, yung batas po nila, pag nahuli ka, ikaw ay ipapahiya. At ang parusa, papatayin ka sa pamamagitan ng stone to death. Nasa gitna ka, pinagchichismisan ka, babatuhin ka. At nung iniharap nila kay Jesus, napakagaling ng ating Panginoon. Anong ginawa ni Jesus? Ang sabi ng mga tao, nahuli po namin ang taong ito. At ayon po sa kautusan, ayon po sa batas ni Moises, kailangan siyang patayin sa pamamagitan ng bato. So pinapaunawa nila, kinikwento nila, ito yung testimonya, ito yung nangyari, ito yung katotohanan. Pero ano sabi ni Jesus? Ano sabi ng Panginoon? Okay, sige, tama naman kayo. Hindi naman po kinontra ng ating Panginoon. Hindi man po siya nag-object. Ang sabi lang ng Panginoon, yumuko siya, sumulat siya dun sa buhangin, at ang sinabi niya, okay, ang sino bang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato. Ano pong nangyari? Ano nangyari after that? What happened? Isa-isa silang umalis, binitawan yung bato, at umalis. At lumapit yung babae, dahil sinabi ng Panginoon, go and sin no more. Umuwi ka na, at wag ka nang magkakasalang muli. That is forgiveness. Pinatawad ng ating Panginoon. So maganda pong makita natin, ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa testimonya ng mga witness during those time. Kaya isang pagkakamaling testimonya lamang, pwede po silang mawala ng bahay, pwede silang makulong, pwede silang mamatay. Kaya po sinabi ng Bible, ito po yung binigay na batas. You shall not false or bear false witness to your neighbor. Kaya sinabi ng Panginoon, you shall not. Hindi lamang niya pinoprotektahan yung batas, pinoprotektahan din po ng Panginoon yung tao. Ang katotohanan ay mahalaga po sa Diyos. Amen. The truth is very important sa ating Diyos. That's why God is the truth. Amen. Amen. Kaya nga sabi diyan, God cares about the truth.
Ang inaalala po ng Diyos ay yung katotohanan. Kaya maganda po nating makita, ang katotohanan ay mahalaga sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ay hindi po nungaling. Ano po sabi? Sabi po ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that He should lie, or a son of man that He should change His mind. And He said, and will He not do it? Or He has spoken and will not fulfill it. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Amen. God is not man that He should lie. Amen. So maganda pong makita natin, ang Diyos po ay galit sa kasinungalingan. Ang Diyos ay galit sa tao pong sinungaling. Amen. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya sabi niya, God is not human that He should lie. Kung ang Diyos ay katotohanan, dapat po ang Kanya pong mga anak ay kinikilala rin sa katotohanan. If ang ating pong Diyos ay Diyos ng katotohanan, kung ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, dapat ang Kanya pong mga anak ay kinikilala rin siya sa katotohanan. Amen. Kung ang pagkakakilala po natin ay ang Diyos po natin ay Diyos ng katotohanan, dapat tayo po mismo, tayo rin po ay nagiging totoo. Amen. Especially po sa harapan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kung ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, dapat ang Kanyang mga anak ay kilala rin saan? Sa katotohanan. Kung yung ating pong Diyos na sinasamba ay Diyos ng totoo, dapat tayo bilang mga anak ni Kristo, dapat tayo po ay nabubuhay doon din sa katotohanan. Kaya tama ang sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi tayo makakapamuhay ng totoo unless kilala po natin ang totoong Diyos. We cannot worship the living God unless kilala po natin yung totoong Diyos. We cannot give praises to the Lord unless kilala po natin yung totoong Diyos. Hindi tayo makakapaglingkod ng totoo unless kilala po natin kung sino yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen. We need to understand, kung tayo po ay kumikilala dun sa tunay na Diyos, dapat tayo bilang anak niya, tayo po ay nabubuhay doon sa katotohanan bilang isang anak ng Diyos. Amen. Do we love the Lord? Amen. Mahal po natin ang Panginoon. Amen. Tama. Pero ang tanong, kung mahal po natin ang Diyos, kung iniibig po natin ang Diyos, kung atin pong tunay na minamahal ang Diyos, kumusta po yung paglilingkod natin sa Diyos? Kumusta po yung service natin sa Panginoon? Kumusta po yung pamumuhay natin sa Panginoon? Amen. Kasi kung mahal po natin ang Diyos, dapat sinusunod natin ang utos ng ating Panginoon. Amen. If you love me, ano pa sabi ng Panginoon? Keep my commandments. If we love the Lord, kailangan nating i-obey. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, please, keep my commandments. So ano pong magandang makita natin? Ano pinapaalala sa atin? Kapag kilala ka ba ng mga tao, kapag nagsalita ka, naniniwala ba sila agad sa'yo? O ano ang iniisip nila? Baka exaggerated naman ito. Tayo bilang isang Kristiyano o bilang tao, dapat meron po tayong tinatawag na credibility. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil truthful ang ating pong ipamumuhay. Hindi dahil perfect tayo, kundi dapat maging truthful tayo sa pamumuhay kay Kristo. Ano pong pinapaunawa sa atin? God cares about the truth. So ibig sabihin, ang Diyos po ay meron pong malaking pagbibigay pansin na tayo bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay nabubuhay sa katotohanan because ang ating sinasamba ay Diyos ng
katotohanan. God is not human that He should lie. So yun ang dapat nating mas maintindihan. And pangalawang bagay po na pinapaunawa sa atin ng ating pong ika-9 na commandment. Second, ano pong sabi dyan? Our words have forward. Ano pong sabi? Proverbs 18 verse 21. Everybody please read. Tayo pong lahat in 1, 2, 3. 1, 2, 3, read. Death. Ano pong sabi? Our words have power. At pinaunawa sa atin ng Proverbs, death and life are in the power of the tongue. And those who love it, and those who love it, will eat its fruit. Ano pong pinapaalala sa atin? Isipin po natin. Minsan isang sentence lang, pwede pong makasira ng relasyon. Words are powerful. Isipin niyo po, isang salita lamang pwede pong makasira ng isang relasyon. Isang maling sentence lang pwede pong makasira. Why? Because words are powerful. Isang post lang, nasisira po ang pangalan ng tao. Isang chismis lang, pwede pong masira ang isang pamilya. Why? Because words are powerful. Amen? Kaya po, kung titingnan natin, pag-aaralan natin, ang galing po ni Lord eh. Kasi itong Bible, tumpak eh. Inayos po ng Diyos. Itinama ng Panginoon. Itinama ng ating Diyos. Kaya maganda pong makita natin, words are powerful. So tinuturuan tayo ng Panginoon, our words have a power. May kapangyarihan. May kapangyarihan. There is a power. Lalo na po tayo bilang isang Kristiyano. Kaya dapat na maintindihan natin na dapat tayong mag-ingat because tayo'y mananampalataya. May mga bagay na dapat hindi sinasabi at may mga bagay na dapat maayos din sinasabi. Amen? Kasi hindi naman tayo kagaya ng mga foreigner, mga western culture. Kasi pag sinabi niya mabaho ka, ganun talaga sila. Di ba? Yung mga foreigner, pag sinabing may amoy ka, di totoo yun. Tayo kasi bilang Pilipino, madalas pinipilter pa natin yung salita, di ba? Kasi why? Because ayaw natin na tayo po ay makakasakit, makaka-open, makaka-degrade ng tao. Yes, tama naman. But we need to understand, your words or our words have a power. May kapangyarihan. Kaya, kung atin pong titingnan at susuriin, meron tayong binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat nating intindihin, may kapangyarihan na ito ay makasira at may kapangyarihan din itong makabuti. Kaya sabi ng Panginoon, death and life are in the power of the tongue. Lately po, 2 weeks ago, ang dami pong mga issue, mga news. I think hindi ko po naisama sa PowerPoint. May mga news po na mga posting sa social media about sa mga school, ano pong mga naranasan natin. And I saw doon po sa Imos National High School, Bukandala. I think 1 week yata sila pong nag-cancel ng klase dahil meron pong nag-post na yung principal papatayin and then yung mga estudyante naman pagkatapos. Kaya, brothers and sisters, let us pray for our teachers po. Madami po tayong mga guro dito po sa ating pong church. Pag-pray natin. Especially may mga estudyante po tayo. Let's pray. Pag-pray po natin yung safety. Imagine nyo po, simple lang, yung pinost, papatayin niya po yung kanyang principal at yung mga estudyante. Totoo man o hindi, what happened? Anong nangyari? Nagbigay ng takot, nagbigay ng pag-alala, and even po, Dasmariñas, talagang
sumugod yung mga magulang kasi meron din pong pagbabanta. Tingnan niyo po yung mga bagay na ito. Simple lang kung atin pong titingnan, pero mabigat. Mabigat ang pwede pong maidulot sa ating lahat. Amen? Kaya may mga bagay po na dapat tayong intindihin. Words are powerful. Kaya may mga bagay na pwede at may mga bagay po na hindi. Narinig ko lang naman ito, sinabi lang naman sa akin, pero baka pwede nang hindi na i-forward, baka pwede nang hindi isabihin, hindi, share ko lang kasi ito yung sinabi ni ganito, kasi ganito kay. Kung hindi naman totoo, at kung hindi naman makakatulong, pwede na nating ikip. Kung hindi mo alam ang totoo, baka pwede na pong wag ipakalat. Why? Because every humor we spread can become false witness. Let us always remember, words have a power to destroy. Words have a power to build. Nasaan po tayo doon? Nasaan po tayo doon? Dalawang bagay, words ay meron pong kapangyarihan to build. But words have a power to destroy. Nasaan tayo doon? Kumusta yung ating pong buhay? Kaya sabi diyan, because every humor we spread can become a false witness. Pangatlong bagay po na pinapaunawa sa atin nung ating pong teksto, the ninth commandment in our generation ay mas malaki pong relevance sa buhay po natin kaysa noon. Why? Kasi po nung panahon po nila, ang false witness po ay karaniwang nangyayari lamang doon sa tinatawag pong courtroom. Courtroom. Isang tao ang magbibigay ng maling testimonya upang sirain ang pangalan, kalayaan o buhay ng kanyang kapwa. Pwede pong masira. Pero ngayon, hindi na kailangan pumunta po sa courtroom para maging false witness. Simple lang. Ano pong ginagawa sa panahon natin ngayon? Ano nangyayari ngayon? Pwede na itong mangyari in our pocket. Using our cellphone. Sa isang click, sa isang maling impormasyon, ay maaaring makarating saan? Sa libo-libo at milyon-milyong tao. Sa isang share, maaaring marami pong tao ang maniwala o marami ding tao ang masira ang buhay at mabaon doon sa tinatawag na kahihiyan. Tama? In our time, kailangan po natin mag-ingat kasi hindi lahat po ng ating nakikita o nakikita at naririnig, nakikita ng ating mata, naririnig ng ating tainga, lahat po ay okay, lahat po ay pwede. Sometimes, ginagamit iyon ng kaaway to deceive. Amen? Do you remember what happened to Adam and Eve? Ano pong ginamit una? Kung pag-aaralan in the Bible, the context that is pleasing to the eyes. Amen? Hello guys, I think na pag-usapan at naaral naman natin, nabasa po natin the story of Adam and Eve, kung paano po sila nagkasala. Ano pong nangyari? Sino po ang una? Yung babae. Ano pong nangyari? Nakita niya po na maganda yung bunga. Nakita ng kanyang mata that is pleasing to the eyes. Kaya kinuha niya at siya po ay natukso at inakit pa niya yung kanyang asawa. Kaya sabi ng iba, makasalanan daw po una ay ang may sumagot babae. Tama ba yung tiging? Ha? Ha? Ah. Kung titignan po natin, kaya po maganda po na maging aware tayo, hindi po dahil maganda, okay na. Kasi sometimes, yun po ang pwedeng gamitin. Kaya po, please take note of this. Ang si Satan kasi, ang pagkakaunawa natin, yung may sungay, yung maitim, ang kasuotan, yung pangit. Di ba? Yung masama,
No, hindi po ganon. Please, listen to me. Eyes on me. Never tayong mai-inlove sa pangit. At never kayong bibili ng isang bagay na pangit. Tama? Hello? Tama ba? Hindi tayo bibili ng isang bagay na alam natin ay pangit. Hello? So that's why, hindi po ganon. Hindi ganon yung programa kasi. Kasi hindi, imagine mo, bibili ka ng bag, butas-butas. Tama? Kamahal-mahal. Bibili ka ng, pwede pa yung pantalon na butas-butas, may mahal talaga. I remember na nakabisit mo ako sa Soler. Grabe, isang pantalon nagkakahalaga ng 50,000. Butas-butas siya. I remember. Style, forma, but one thing na gusto pong i-implement sa atin at malinaw na makita natin, hindi lahat po na nakikita ng ating mata at naririnig ng ating tainga ay okay na. Kasi sa panahon natin ngayon, kahit mali, basta ginagawa ng marami, ito ay nagiging tama. Lalo na pag nag-trending. Yes. Pero we need to understand at malinaw po, kaya malinaw ang utos ng ating Panginoon. Exodus chapter 20 verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. Hindi lang ito pinagbabawal na ang pagsisinungaling sa korte. Itinuturo rin po ng ating pong Panginoon na huwag tayong gumawa, magsabi, magpakalat ng anumang bagay na ikasisira ng pangalan ng ibang tao. God is teaching us, o God is telling us na dapat maging totoo tayo. Especially tayo sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. Because God is truth. And God cares about the truth. Amen? And your word has the power to destroy and to build. Kaya sa panahon po natin, marami pong anyo ng false witness. Ano po yan? Fake news. Madami po ngayon yan na ipapasa ng hindi naman sinusuri. Edited video na binago upang iligaw ang mga manunood. Pangatlo, false accusation na walang malinaw na ebidensya. Nangyayari yan. It's happening in our country. Character assassination na ang layunin ay sirain ang reputasyon ng ibang tao. And yung tinatawag pong cancel culture na humahantong agad ng hindi pinapakinggan ang buong kwento. Marami po yan. Gossip, screenshot na inilabas ng wala namang tamang konteksto. Napicturean ka lang, nilabas, ito, nakita lang, magka-holding hands. Pastor, nakita ko yung dalawang member natin magka-holding hands, naglalakad doon sa pagdating doon sa dulo, 1 linggo. Pastor, buntis ba si Diba? At minsan, Kristiyano pa ang nauuna. Bato-bato sa langit, tamaan ay magalit. Church, beloved, may minamahal, mga kapatid sa Panginoon, hindi lahat na nababasa po natin at nakikita ay dapat pong paniwalaan. You need to study. Amen? Kaya sabi ng Bible, be diligent to present. Study to show yourself approved unto God. Kaya hindi lahat po ng trending ay totoo. Hindi lahat po ng viral ay tama. Hindi lahat po na natatanggap na messenger o message dapat po nating i-forward. What the Proverbs is telling to us, ano po sinasabi ng Proverbs? Sabi po ng Proverbs chapter 14 verse 15. Can you read it? Tayo po lahat, basahin natin. 1, 2, 3. The simple prudent considers will heal step. Ano pinapaalala po sa atin? Brothers and sisters in the Lord, totoo ba ito? May sapat po ba tayong evidence? Alam mo ba ang buong kwento? Makukulong ba tayo? Makakasira ba tayo? Makakatulong ba tayo?
Kapag ginawa ba natin ito, okay ba? Anong implication? Anong impact? What will be the result? Ano yung magiging bunga pag ginawa natin ang lahat ng ito? So brothers and sisters, hindi lang po basta tinuturo o pinapaalala sa atin na huwag tayong magsisinungaling. God is telling to us and God is teaching us na yung buhay po natin dapat ayos sa harapan po especially ng ating Panginoong Hesus. Bilang mananampalataya o bilang anak ng Diyos, truth should always come before speed. Ano po pinapaalala sa atin? Bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang individual, truth should always come before speed. Hindi tayo tinawag ng Diyos na maging unang magbabalita. Hindi ka newscaster. Amen? Hindi ka tagapagdala ng balita. Ano ka? You are God's messenger. Amen. At kung ikaw ay God's messenger, dapat ang dala-dala mo ay mabuting balita. Amen. Amen. You are God's messenger. Hindi ka reporter. Huwag kang mag-story ng buhay ng iba. Amen. Tayo po ay messenger ng Diyos. Kaya mas mabuting mabagal pero dapat tama. Amen. Okay lang. Kahit na mabagal yung pag-abante natin, pero tama naman. Kaysa mabilis, pero mali naman. Okay lang na mabagal. At least tama yung ating pong pag-abante. Mas mabuting maghintay at magsiyasat kaysa mag-share at manira. Amen? Okay lang. Okay lang mabagal, slowly, pero sure. Amen? Okay lang. Kahit na mabagal, okay lang. At least totoo at nagiging tama. Pastor, 40 na ako eh. Ibang usapan na yon. Pastor, 35 na ako, wala pa rin nanliligaw sa akin. Ibang usapan naman iyon. Pero pag 30 ka na at 40 ka na, mag-isip-isip ka namang kapatid. Tama? Ganun ang buhay. Pero ang pinag-uusapan natin, pinapaunawa sa atin ng Panginoon, dapat tama kahit mabagal, kaysa mabilis, pero mali. Mas mabuting maghintay at magsiyasat, kaysa mag-share at makasira ng buhay at reputasyon ng ibang tao. Dahil ang isang post, pwede pong makasira at makapinsala ng pagkatao, lalo na po ng isang Kristiyano. Kaya bago po natin pindutin, bago natin i-share, tandaan po natin ang paalala po ng ating Panginoon. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. Ephesians chapter 4, verse 25. Therefore, putting away lying, let each one of you, ano pong sabi? Speak truth with his neighbor. Speak the truth. Yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Ano po yung katotohanan na dapat nating ipahayag? God o ang ating Diyos ang daan ng kaligtasan. God is the God of salvation. Amen? That is the truth. At kung tayo ay magsusuko ng buhay sa ating Panginoon, meron pong biyaya at meron pong kaligtasan. That is the truth. Kung ikaw ay sumampalataya, sabi ng Panginoon, hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Church, my beloved, mga minamahal, sa mundo mabilis kumalat ang kasinungalingan, pero tayo ang dapat maging taong kilala. Saan? Doon sa tinatawag na katotohanan. Ano po ang pinapaalala sa atin? Think before you click, verify before you share, speak the truth in love. Kapatid, think before you click. Pag-isipan po muna natin, tanungin muna natin, let us verify. Magkaroon tayo ng pag-verify. Tama ba ito? Sino po ang sumulat?
Sino po ang kumanta? Naalala ko may trending po ngayong isang awit na pinag-uusapan social media. Naalala niyo po ito? Mga worshiper, anong title ate? Diyos ka sa amin. Ano pong issue? Yung context, yung lyrics. Ano niyo po mga beloved, tayo, kahit hindi po kasali po ng praise and worship team, tayo bilang isang Kristiyano, tayong lahat, let us be aware, maging aware po tayo dun sa mga songs na ating pong papakinggan. Totoo yan. Pakinggan natin. Hindi lahat po dahil maganda, okay na, maganda yung tempo, maganda yung pagkaka-arrange, maganda yung lyrics, nakaka-bless. Yes, tama. But please, pag-aralan din natin minsan, sino ba yung sumulat? Paano ba ito nalimbag? Paano ba ito na-produce? Paano ba ito na-publish? Hello? Do you remember yung mga hymns? Hello? Yung mga hymno po na ating pong inaawit bago po magkaroon ng worship song o ng praise and worship song, hymnal po muna. And alam niyo po, the context o the history, matindi ang pinagdaanan ng mga author kung bakit nila yun naisulat. The old rugged cross, matindi po yung experience ng manunulat bago po nila yung sinulat. So ano pong palalam lang po sa atin? Let us think before you click. Let us verify before you share. And let us speak the truth in love. In pangmuli na paalala po sa atin, Jesus called us to be a people of truth. Ano po sabihin nga po natin? 1, 2, 3. Jesus called us to be a people of truth. So, nung pinapaalala po sa atin, tayo po ay dapat maintindihan po natin at sinabi po ng Panginoon, Jesus called us to be a people of truth. Dapat tayo, dapat ikaw, dapat hindi na tayo kasali. Tayo yung mag-spread ng katotohanan. Ano po sabi dyan? Matthew chapter 5 verse 37, ano po sinabi ng Panginoon? Let your yes be yes, and your no be no. All you need to say is simple or simple. Yes or no. Anything beyond this come from the evil one. Napakasimple. Hindi kailangan ng maraming explanation. Kapag sinabi mong oo, ano susunod? Oo. Kapag sinabi mong hindi, hindi. Integrity is when your words and your life agree. Dapat meron pong katotohanan. Ang Kristiyano po ay hindi lang nagsasabi ng tama. Ang Kristiyano ay hindi lamang dapat nagsasabi ng totoo o tama. Ang Kristiyano ay dapat namumuhay sa tama. Amen. Can we say it? Pwede po ba natin banggitin? Ang Christian ay hindi lamang nagsasabi ng, kundi namumuhay siya ng tama. So, wala naman tayong tama o may tama ka. Ano pong pinapaalala sa atin? Kung tayo po ay isang mananampalataya, kung tayo po ay isang anak ng Diyos, and we claim that we are Christian, you should live according to the truth. Amen? Ang Kristiyano ay hindi lang nagsasabi kung ano ang tama, kundi ipinamumuhay dapat natin ang katotohanan, ang tama. Amen? Yun ang dapat natin maintindihan. Because Jesus called us to be a people of truth. Ang sabi ng Bible, you are a people of God, a royal priesthood. Yun ang sinabi ng Panginoon. So, ibig sabihin po, Jesus called us to be a people of truth. So, dapat tayo po ay maging totoo. Kaya ang Kristiyano ay hindi lamang po nagsasabi ng tama, kundi dapat tayo po ay namumuhay doon sa katotohanan. Dapat nagiging tama, maayos yung ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Amen? You are a people of truth. So, ano pong dapat natin makita? Ngayong araw pong ito, gusto po natin bigyan ng pagkakataon na makita po
at maunawaan po natin na tayo po ay dapat nandoon sa katotohanan at dapat tayo ay nabubuhay doon sa totoo. Ang tanong, can you ask yourself, totoo ba tayo? Can you ask yourself, are you true? Totoo ba? Totoo ba tayo sa harapan ng Diyos? Dahil sabi ng Bible, wala tayong pwedeng itago o ilihim sa Diyos. Yan ang katotohanan. Sabi ni Solomon, hayag man o lihim, ipagsusulit natin sa Diyos. Gusto po kayong bigyan ng 5 tanong. Sabi po dyan, ask yourself, it is true, it is verified, it is loving, it is necessary, it is glorifying God. Yung po bang ginagawa natin ay totoo? Verified po ba yan ng Diyos? Loving po ba yung ginagawa natin? It is necessary. Nakaka-glorify ba yan sa Diyos? Kumusta? Individual. Anong ginagawa po natin? Kung nag-aaral ka, are you true na nag-aaral ka? Pumapasok ka sa eskwela, nasaan ang isip mo? Are you loving? Necessary ba yung ginagawa natin? It is glorifying God yung ginagawa natin. Kung hindi po pasado ang mga tanong na iyan, wag natin pong gawin o wag nating sabihin. Let us always remember, God did not merely command us not to lie. He called us to become a people whose words reflect His character. Sa mundo po na napakadami na pong deception, sa mundo po na ating kinagagalawan, everything is lie. Dami. Ang church, tayo as a church, dapat maging tahanan po tayo ng katotohanan. Amen. You and I should be a house of truth. Amen. Ang church ay dapat maging tahanan ng katotohanan. Amen. Amen. So dapat tayo, maging liwanag tayo, maging asin tayo, maging totoo tayo. Kasi wala naman pong iba na dadayain natin kundi ang ating sarili, and pangalawa, ang ating pong Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? So ngayon pong araw na ito, today, let us be the person who refuses gossip. Today, let us be the person who refuses to gossip. Iwas tayo. Dapat tayo nag-spread ng totoo. Amen? Be the person who refuses gossip. Pwede pa natin sabihin, I hate gossip. Totoo ba? Second, let us pray that be the person who corrects misinformation. Misinformation. Pag hindi tayo sigurado, tanungin natin. Mag-research tayo. Kung napakinggan lang natin, wala tayong complete evidence, tanungin natin. Let us be the person who correct misinformation. Kung hindi naman tama, at alam natin na hindi naman totoo at hindi naman kaya-aya, huwag natin sabihin. And pangatlo, let's pray, be the person who protects the reputation of others. Amen. Tayo, bilang isang Kristiyano tayo, lahat, tayo bilang mananampalataya, dapat ito yung ma-practice natin. Let us love one another. Amen. Pwede nyo ba sabihin sa katabi mong kapatid, mahal kita. Bilang kapatid sa Panginoon. Let us pray. Be the person who protects the reputation of others. Ipagtanggol natin kung kinakailangan. Pero, kung talagang may pagkakamali, i-correct natin ng tama. Isa pa. Be the person whose word can always be trusted. Ito yung dapat Be the person whose word can be always trusted. Mapagkakatiwalaan. And panghuli, because every truthful words point
point people to God, the God of truth. Amen. Amen. Can we stand? Pwede po ba tayong tumayo? Can you find someone, before we pray, pwede po ba ganitong gawin natin? Can you find someone na hindi po nyo ka-close o hindi nyo po madalas nakakausap? Kung yung mag-asawa po ang magkatabi, pwede po kayong maghiwalay panandalian. Opo. Can you find someone po na pwede po nating ipag-pray today? Tepebi, purify my heart. Alam ni Cindy. Sige po, tayo pong lahat, galaw po tayo, lapit tayo, let's practice this. Practice po natin ito. Sige po. Kuya Albert, mga tatay. Kuya Albert, at si Kuya Ryan. Tepeb, alam ni Cindy. Okay? Okay na po, meron na kayong partner? Meron na po kayong partner? Tepeb. Okay po, may partner na po. Okay? Lapit po. Huwag po kayo sa likod. Lapit po, lapit. Okay. Ayan. Simple lang po. Simple lang po gawin natin. Okay. Okay. Let us practice yung love. Okay? Practice mo natin yung pag-ibig. We're a Christian, so dapat tayo po mismo ang makitaan ng tunay na pag-ibig ni Kristo. Amen? Can you pray for your partner? Can you pray for your partner po? Kung madalas mo siyang di nakakausap, can you ask yung kanya pong panalangin, and let's pray together. Simple lang po, manalangin po tayo, pag-pray po natin, and sa panalangin po natin, kailangan kasama ito. Be the person who refuse gossip, and be the person who correct misinformation, and be the person who protects the reputation of others, and be the person whose word can always be trusted. Sige po, manalangin tayo. Pwede po maghawak ng kamay, tanungin niyo po, ano bang concern niya, ano bang pwede niya ipanalangin. Pray tayo. Let's speak. Panalangin natin na tayo po ay pagsimulan. Tayo po sa atin po magsimula yung katotohanan. Sa atin po magsimula yung totoo pong katotohanan na tayo po yung maging daan. Na hindi po tayo magamit doon sa kasinungalingan. Bagkus, tayo po mismo ay makitaan purify my heart. One desire.
You, my Rifa, ma, one desire. Set apart for you. I just awitin natin ulit. Purify my heart. Amen. 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 Sige po, tayo pong lahat ay bumalik sa ating pong mga upuan. Let's go over to our seat and let remain standing. Let us remain in the presence of God. Brothers and sisters in the Lord, let us always remember, God did not merely command us not to lie, but He called us to become a people whose word reflect His character. Sa mundo po natin na punong-puno ng deception, sa mundo po na ating kinagagalawan, na punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kaguluhan, as a church, as individual Christian, as a people of God, dapat mangyari at dapat ito ang mangyari sa buhay natin. Tayo po ay maging tahanan ng katotohanan. Amen?
Dahil tayo ang mas nakakaalam at nakakakilala sa tunay at totoong Diyos. Amen? Can we sing this song? Pwede ba nating awitin uli atin? Can we sing this song again and let us meditate and let us feel the presence of God? Awitin po natin yung Purify My Heart before we pray. One desire is to be holy, set I just to be holy, set apart from you. Ready to do. Amen. Let us pray. Lord, purify our heart. Lord, purify mo po ang aming mga puso, ang aming po mga buhay. Na sa ganun, O Diyos, ay patuloy po naming maranasan may pamuhay, especially, Panginoon, ng inyong katotohanan. Sa panahon po na kung saan ay punong-puno ng deception, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kaguluhan ng aming mundo, ang aming paligid. Lord, help us. Kami bilang inyo pong mga anak, bilang inyo pong mga anak, turuan kami na maging isang patotoo, maging isang mabuting patotoo ang amin pong mga buhay. Hindi kami pagsimulan ng kasinungalingan. Hindi kami pagsimulan ng kaguluhan. Lalo na po sa aming pananalita. Makitaan kami ng tunay na mga Kristiyanong pamumuhay. Lord, help us. Dahil kailangan po namin kayo. Kayo po ang kailangan po namin. And help us, Lord, na ang buhay po namin ay maging biyaya o pagkapala sa buhay ng inyo pong mga anak. Lalo na, O Diyos, doon sa mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Kaya Lord, i-purify mo yung aming mga puso, yung aming mga buhay, yung aming pagkatao. Tulungan mo kami, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na sa pagpapatuloy ng aming buhay, maranasan po namin ang inyong pagpapala, ang inyong pag-ibig, ang inyong kapangyarihan, at magamit ang buhay ng bawat isa for the expansion of your kingdom. You, Lord, use these people, use this church, use this individual Christian to be a blessing to others. Not only inside the church, especially sa labas ng iglesia, maging kaming pagpapala. At anuman, yung aming ginagawa ay maging biyaya sa inyo pong dakilang pangalan. Once again, Lord, patuloy po kami na asa, magtitiwala sa inyo pong biyaya at kapangyarihan. Ama, pagpalain niyo po ang inyo pong mga anak at gamitin ang kanilang buhay sa ikauunlad pa ng inyo pong gawain. At patawad, Ama, sa panahon na kami ay nakasira, sa panahon na kami ay nakapagsabi ng hindi kaaya-aya, sa panahon na kami ay nakasakit, lalo na po ng damdamin ng iba. Lord, patawad at patuloy mong siyasatin ang aming pong mga puso. Muli, O Diyos, pagpalain, katagpuin, gamitin ang buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. At ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.